Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Northern Luzon Command pinaghahanda sa posibleng invasion ng China sa Taiwan. 6.8 milyong pisong halaga ng droga na samsam sa Cebu City. HVI arestado. Lisensya ng SUV driver at motorista sa Antipolo Road Rage sinuspindi ng LTO. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbaba ng direktiba si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa Northern Luzon Command o NOLCOM na magsimula na silang magplano ng mga aksyon sakaling sumiklab ang pananakop ng China sa Taiwan. Sa programa sa ika-38 na anibersaryo ng NOLCOM ngayong araw, sinabi ni Bronner na mag-e-extend ng sphere of operations ang NOLCOM dahil kung anuman ang mangyari sa sitwasyon sa Taiwan, anya, damay ang bansa. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Mayroong 250,000 na OFWs na nagtatrabaho sa Taiwan at inatasan ni Bronner ang NOLCOM sa pag-rescue sa mga ito kung kinakailangan. Kaugnay nito, sinabi ni Bronner na ang balikatan exercises ngayong taon ay isang magiging full battle test para tiyakin ang kahandaan ng AFP sa anumang posibleng mangyari. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 6.8 million pesos na halaga ng iligal na droga sa operasyon ng Police Regional Office 7 o Pro 7 sa Sitio Tayod, Barangay Basak, Cebu City nitong weekend. Kumpiskado ng mga pulis ang 1 kilo ng shabu, buy-bus money at isang backpack mula kay alias Tata, isang 46 anyos na high-value individual kasama sa Local Drug Enforcement Watchlist at residente ng Barangay Basak, San Nicolas. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng droga at buwagin ang sindikatong nasa likod nito. Nahaharap naman ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO sa loob ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver at isa sa 3 motorcycle rider na sangkot sa insidente ng road rage sa Marcos Highway, Antipolo City noong linggo na nauwi sa pamamaril. Ayon sa LTO Intelligence and Investigation Division, naglabas din sila ng show cause order sa mga sangkot upang ipaliwanag ang kanilang panig. Kinilala ng pulisya ang SUV driver bilang si Kenneth, 28 anyos, isang negosyante na nahuli matapos ang pamamaril sa isang motorcycle rider at nadamay pa ang kanyang asawa at 2 iba pa. Tumakas si Kenneth gamit ang kanyang black Toyota Fortuner ngunit naaresto sa isang checkpoint sa Barangay Mayamot. Mahaharap si Kenneth sa 3 kaso ng frustrated murder at paglabag sa gun ban ng COMELEC. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.